Magandang araw, Grade 6. May tanong ako sa inyo. Kung ikaw ang pinuno ng isang bansa at hinahabol ka ng kalaban, susuko ka ba o magpapatuloy kang lumaban? Paano naman kung kahit nadakip na ang inyong pinuno, marami pa ring Pilipino ang tumangging sumuko? Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Malalaman natin kung paano ipinagpatuloy ng ating mga ninuno ang pakikipaglaban para sa kalayaan kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Kaya ihanda ang inyong notebook, lapis, at syempre ang inyong husay sa pakikinig. Tara, simulan na natin! Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipaliliwanag ang mga mahahalagang pangyayari matapos ang labanan sa Pasong Tirad. Masusuri ang kahalagahan ng pagdakip kay Emilio Aguinaldo, tagumpay ng Balangiga, at iba pang labanan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mapahahalagahan ang katapangan at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano ang nangyari sa Pasong Tirad? Tama, nagbuwis ng buhay si General Gregorio del Pilar upang mapigilan ang pagdating ng mga Amerikano at mabigyan ng pagkakataong makatakas si Emilio Aguinaldo. Bagamat natalo ang mga Pilipino sa labanang iyon, hindi pa doon nagtapos ang kanilang pakikibaka at dito na nagsimula ang mga pangyayaring tatalakayin natin ngayon. Ngayon naman, alamin natin ang nangyari kay Pangulong Emilio Aguinaldo matapos siyang makatakas sa Pasong Tirad. Matapos ang maraming buwang pagtatago at paglipat-lipat ng lugar, patuloy na tinugis ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo. Naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon sa tulong ng mga Pilipinong naniniwala sa kanyang pamumuno. Ngunit noong Marso 23, 1901, nadakip siya ng mga sundalong Amerikano sa Palanan, Isabela. Isang mahalagang pangyayari ito sa kasaysayan. Dahil si Aguinaldo ang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Nang siya ay madakip, humina ang pamahalaang revolusyonaryo. Pagkaraan ng ilang araw, noong Abril 1, 1901, nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na itigil na ang pakikipaglaban. Ngunit, hindi lahat ay sumunod. Maraming Pilipino ang nagpatuloy sa paglaban dahil naniniwala silang hindi pa tapos ang laban para sa kalayaan. Halimbawa, isipin ninyo ang isang basketball team. Kapag na-injure ang team captain, tapos na ba agad ang laro? Hindi. Patuloy pa ring lumalaban ang iba niyang kasama. Ganito rin ang nangyari sa mga Pilipino noon. Habang may ilan nang tumigil sa pakikipaglaban, may isang pangyayaring nagpayanig sa buong hukbong Amerikano. Ito ang tagumpay ng Balangiga. Ang Balangiga, sa Samar, ay isa sa mga pinakatanyag na labanan noong digmaang Pilipino-Amerikano. Noong Setyembre 28, 1901, habang nag-aalmusal ang mga sundalong Amerikano, bigla silang sinalakay ng mga Pilipino. Pinamunuan ang pag-atake ni General Vicente Lucban. Ayon sa mga kwento sa kasaysayan, naging hudyat ng pag-atake ang pagtunog ng kampana ng simbahan.
Marami sa mga Pilipino ang nagkunwaring ordinaryong manggagawa. May ilan ding nagbihis upang hindi mapaghinalaan. Nang magsimula ang pag-atake, maraming sundalong Amerikano ang napatay at nasugatan. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay ng mga Pilipino laban sa hukbong Amerikano. Ngunit, nagkaroon ito ng masakit na kapalit. Bilang paghihiganti, iniutos ni General Jacob Smith ang matinding pag-atake sa Samar. Maraming bahay ang sinunog. Maraming inosenteng mamamayan ang nasawi. Kaya tinawag ang pangyayaring ito na Balangiga Massacre dahil sa malupit na karahasang sumunod pagkatapos ng pag-atake. Matapos ang labanan, dinala ng mga Amerikano ang mga kampana ng simbahan bilang tropeyo ng digmaan. Makalipas ang mahigit 100 taon, noong Disyembre 11, 2018 na ibalik ang mga kampana sa Pilipinas. Ito ay naging simbolo ng paggalang sa kasaysayan at sakripisyo ng ating mga ninuno. Ngunit alam ba ninyo, hindi lamang sa Samar nagpatuloy ang paglaban. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, maraming Pilipino rin ang buong tapang na lumaban. Sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, maraming Pilipinong general ang patuloy na nakipaglaban. Isa rito si General Miguel Malvar na namuno sa Batangas. Sa Bicol naman, si Simeon Ola ang nagpatuloy ng pakikipaglaban laban sa mga Amerikano. Sa San Mateo, Rizal, pinamunuan ni Licerio Jeronimo ang labanang ikinamatay ni General Henry Lawton, isa sa pinakamataas na opisyal ng hukbong Amerikano. Sa Iloilo, pinangunahan ni Martin Delgado ang paglaban sa mga Amerikano. Naging mahalagang bahagi rin ng pakikibaka si Teresa Magbanua, isang matapang na katipunera na kilala bilang isa sa mga babaeng bayani ng Visayas. Pinatunayan niyang hindi lamang kalalakihan ang lumaban para sa kalayaan. Sa Cordillera, patuloy na ipinagtanggol ng mga katutubo ang kanilang lupain laban sa pananakop. Sa Mindanao naman, nagkaroon din ng matinding pagtutol mula sa mga Pilipinong Muslim at iba pang pangkat na hindi basta sumuko sa mga Amerikano. Bagamat magkakaiba ang lugar at paraan ng pakikipaglaban, iisa ang kanilang layunin, ang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Balikan natin ang ating natutuhan, pagdakip kay Emilio Aguinaldo, naganap noong Marso 23, 1900 at isa sa palanan, Isabela. Naging hudyat ng paghina ng unang republika, ngunit hindi natigil ang pakikibaka ng maraming Pilipino. Tagumpay ng Balangiga. Naganap noong Setyembre 28, 1900 at isa sa Samar. Pinamunuan ni General Vicente Lucban. Nagtagumpay ang mga Pilipino, ngunit sinundan ito ng matinding paghihiganti ng mga Amerikano. Iba't ibang labanan. Patuloy ang paglaban sa Luzon, Visayas, Cordillera, Mindanao, at iba pang lugar. Maraming bayani ang nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan. Ngayon, maghanda sa isang maikling pagsusulit, isulat lamang ang sagot. Saan nadakip si Emilio Aguinaldo? Palanan, Isabela. Pangalawa, kailan naganap ang tagumpay ng Balangiga? Setyembre 28, 1901. Sino ang namuno sa pag-atake sa Balangiga?
General Vicente Lucban. Sino ang namuno sa Batangas laban sa mga Amerikano? General Miguel Malvar. Ano ang ipinakita ng mga Pilipino sa iba't ibang labanan? Tama, katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Mga bata, tandaan ninyo, hindi nasusukat ang pagiging bayani sa dami ng laban na napanalunan. Mas mahalaga ang lakas ng loob na ipaglaban ang tama, ang kalayaan at ang kapakanan ng bayan. Dahil sa katapangan ng ating mga ninuno, tinatamasa natin ngayon ang kalayaang mayroon tayo. Kung may natutuhan kayo sa ating aralin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel upang mas marami pa kayong matutuhang makabuluhang aralin sa Araling Panlipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga grade 6. Paalam. Ngayon gawin natin ang mga gawain ito upang mas lalo pa tayong matuto.